Okay? So, magwa-wiring ka na ngayon. Ikukunik mo na yan. Itong 1 na ito, at saka yung 1 na yon, kukunin mo yan. O, ganito. Ayan o. Ulit lang. Paglabas niya dito, ikukunik mo yan dun sa 1 din. Diyan. Okay? Nakakunik na siya. Pag kunik niya, dito siya lalabas. Paglabas niya dito, ikukunik mo naman dun. Paglabas niya dyan, pagpasok niya dyan, lalabas dito sa 3. Ayan. Andito na siya. Ikukunik mo ngayon sa dyan sa running out. Ito na yung magiging number 3 natin. Yan. Pag pinagsama na natin yan. Pag nilagay mo yung test probe mo sa line capacitor, tsaka yung number 3, makukuha mo yung running. Yung kabuuan ng running. Yan, ginagawa itong line capacitor. Okay? Ito yung capacitor, ting 1, 2, 3. Ay, 1, 2, 3. Okay? So, sana malinaw na ginagawa lang na series yung running tsaka starting. Kaya pag nilagay mo yung test probe mo dito sa line capacitor, running in, pag nag-out yan doon, i-connect lang yan dito sa 3. Kaya papasok siya dito pag ganyan, yon, ganon. O, tapos labas siya sa capacitor. Kaya pag nilagay mo yung test probe mo dyan, meron tayong nare-read. Ibig sabihin, yung total ng running at starting, makukuha mo dyan. Kaya pagka nawalan yan ng reading, pag nag-test ka sa tester, ibig sabihin, alin man sa tatlong yan ang may putol. Okay? So, ito, meron tayong bukod na video nyan patungkol sa stator kung paano tayo magre-restore nyan. Ganito rin yung paliwanag dyan pagka pinanood nyo yung about dyan sa restoration ng stator. May bukod na video yan na mapapanood natin about sa restoration ng stator. Okay? So, tapos na tayo dito sa lecture. Mag-iikot na tayo. Iikot na natin yan. 20/12, unang ikot. Tapos yung 4/2.5, tsaka same lang sa ikatlong ikot. Okay? So, iikot na tayo. Kukunin natin ng eksakto yan.